Po ang banat ngayon ni Kabataan Party List Representative sa nangyayaring ito nga kay Kibuloy. Patago-tago, aminado. May video na lumabas na kuno nga ay may banta sa buhay ni Kibuloy. Talaga lang. Yung feeling nyo, above the law kayo at kaya nyong baliin ang batas. Sabi nyo, nasa katotohanan kayo. Nasa inyo ang batas, nasa inyo ang Panginoon, okay? Nasa side kayo ng katotohanan, pero bakit kayo nagtatago? At bakit kayo pagbabantaan kung puro kabutihan naman ang ginawa nyo? Hindi, mali. Wala kayong ginawang kabutihan. Sige, sabihin na natin may banta sa inyo. Pero yun po sigurado yung mga tao, yung publiko na hindi na matiis yung kademonyuhan nyo. Marami kasi kayong biktima marami kayong napahamak. Pero ako pa rin ay naniniwala na yung sinasabing bantangan na itong si Kibuloy o kay Kibuloy kuno ay drama lang. Paawa lang. Ano ba? Paawa. Diba? Appointed son of God. Tapos, ganito na ngayon. Ano yon? Siguro naiisip nga niya na abay lumiliit ang kanyang mundo. Doon nagsisimula lahat yan. Lumiliit ang mundo. Ang ibig sabihin, unti-unting nawawala sigurado ang kanyang mga taga-suporta. Nagsisimula yan sa malalaking tao na suportado siya. Nandiyan pa rin siyempre si Robin Padilla, Sara Duterte, si Digong siyempre. Pero these people na binanggit natin ay parang wala na rin naman kasi. Ibig sabihin, wala na rin magagawa sa kasong ito ni Kibuloy. Kaya siguro na realize na nga natin si Kibuloy na his end is coming near. Good luck. I am sure God will protect him. Kabataan Party List Representative Raul Manuel Tises, self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy, who claims to be facing a death threat. Ayun, meron daw death threat. Napanood ko yung video na itong si Kibuloy. Hindi daw siya lalabas, aminadong nagtatago. Kung saan man siya nagtatago ngayon, bahala siya. Pero yun nga, clearly, sana sa publiko, na ang katulad ni Kibuloy na patago-tago, ay may kasalanan, ay guilty. Yun naman yun I'm sure God will protect him from a kill plot if it's real. O sige nga, sino? Sino yung magbabanta sa'yo? O di ba kayo po yung gumawa ng napakaraming kabulastugan. Baka naman kasi yung takot nyo sa kuno ay posibleng banta sa inyo ay takot. Takot sa sarili nyo na mabulgar, at takot din sa sarili nyo na nalalapit na ang wakas nyo. Yun yung takot sa tingin ko. Pero yung threat, yung ibang tao ang magbabanta sa iyo. Bakit? Ang isang katulad mo po ay hindi dapat pag-aksayahan ng panahon ng mga masasamang tao rin. Yung mga tipong kayang bantaan ka. Kaya good luck.